Maraming century na abagi noong Maria, punong-puno ka ng barian ng grasya. Ang Panginoon Diyos sumasayo, bukod kang pinagpala. Wala kang katigil-tigil na, luhod ka ng luhod kay Maria. Mali, panalangin mali, gawain mali. Paano kitang aasahang gagawa ka ng matino diyan sa iglesyang kinaroroonan mo, kapatid? Isa na namang komento po ang bigyan po natin ng pansin dito, mga kaibigan. Ito po ay komento mula po sa mga kaaway o nambabas dito sa ating programa. Galing po ito sa mga defensor ng Iglesia Katolika na si kaibigang Tony Bagwis, na ganito po ang kanyang komento sa atin, mga kaibigan. Sa totoo lang, nakakatakot ang mga pahayag ni Eli laban sa pagkukrus dahil napapabilang tuloy siya sa mga binabanggit ni San Pablo sa Philippians chapter 3 verse 18 na mga kaaway ng krus ni Kristo. Kung ang isang tao ay kaaway ng krus ni Kristo, kanino siya kakampi? Kayo na ang sumagot sa tanong na iyan. Yun po ang kanyang sinabi. At alam ko, ang bawat Katoliko na nagkukrus o nag-aantanda ay ipinagmamalaki at ipinahahayag ang krus ni Kristo. Yun po ang kanyang komento, mga kaibigan, ng ating laging nakasubaybay, naniniktik dito po sa ating programang Expose the Truth. So sa Iglesia Katolika, ipinagmamalaki nila yung kanilang aral na pag-antanda ng krus, na ito raw, mga kababayan, ay biblical at aral daw ito ng Panginoong Hesus Kristo. At kapag nag-aantanda ka raw ng krus at nagkwekwentas ka ng krus, ayan daw ay nagpapakita na ikaw ay relihiyoso o sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Pero ano po ba itong sinasabi na krus ng ating Panginoong Jesucristo, na ito po yung kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas sa mga sumasampalataya? Mga kaibigan, mayroon po akong ipapakita sa inyo na video ng ating kapatid na Eli tungkol po sa may nagtanong na kung ano po ang krus o kahulugan ng 1 Corinthians chapter 1 verse 17 hanggang 18. Narito, mga kapatid. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po. Baguhin natin ang istorya ng bidahan. Babasa ako sa Biblia. Sasagutin ng Biblia. Exodo 20, talatang 4. Isa pa, Biblia. Gusto ko, ang tanong ko, walang labis, walang kulang sa Biblia. Sa unang Korinto, Kabanata 1, talatang 17 hanggang 18. Ako nalilito dito sapagkat ay ang batas ng Diyos ay pure, dalisay. Naguguluhan ako dito. Gusto kong ito yung liwanagin. Dahil krus, anumang krus sa itaas, sa ibaba, sa langit. Babasahin ko, lagay natin sa screen. Sige. Sabi, sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumotismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo. Hindi sa karunungan ng mga salita, baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Kristo. May tinutukoy si Pablo, baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Kristo. Meron po kasing krus si Kristo eh. Alin po yung krus na yon? Hindi po yun yung pinagpakuan sa Kanya. Yung pinagpakuan sa Kanya, krus ng Romano yon. Di ba yung dalawang magnanakaw, pinakurin sa krus? Ang patayan po ng Imperyo Romano, krus. Lahat ng kondinadong kriminal, pinapako sa krus. Sa Roma yon, yung krus na yon. Kaya si Dimas, tabing ng Katoliko, tawag Dimas, Estas,
Ipinako rin sa krus eh. Pero ang tinutukoy po ni Pablo na dapat wag mawalang kabuluhan, yung krus ni Kristo. Di tanungin po natin si Kristo kung ano yung krus niya. Basahin natin. 9:23 ng Lucas. Pakibasa. At sinabi niya sa lahat, Si Kristo po ang nagsasalita rito. kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Meron pong ipinapapasan si Kristo sa gustong sumunod sa Kanya. Ang ipinapapasan, krus, pero araw-araw papasanin mo. Hindi pagmahal na araw lang. Araw-araw. Habang sumusunod ka kay Kristo, pasan-pasan mo yung krus na yon. Ganito po yun, kapatid. Halimbawa, nagtatrabaho ka sa kabanatuan, sa mayor's office, dala-dala mo yung krus doon. Papasanin mo araw-araw eh. Punta ka sa Ayala Avenue, pasan-pasan mo yung krus. Hindi po yun yung krus na kagaya ng alam nating krus na kahoy na pinapasan pagmahal na araw. E pagka ikaw pumasok sa opisina, dala-dala mo yung krus na yon, ay papagalitan ka ng manager mo. Di ba? Eh sabi ni Kristo, papasanin mo yung krus, sumusunod ka sa Kanya araw-araw. Alin pong krus yun? Basahin natin kay Kristo mismo. 11:28. Magsiparito kayo sa akin, Kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok, ayon, at mag-aral kayo sa akin. bakit? Sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Tuloy. Sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Ayan. Hindi ho yan kahoy na krus, kapatid. Pinapapasan nga ni Kristo yan araw-araw eh. Sabi niya dun sa Matthew, Englishin nga natin yon. Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke, yung hong krus. Yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Magaang po yung krus ni Kristo eh. Hindi ho yung krus na mabigat na kahoy eh. Eh alin niya, napapasanin natin. Papasanin natin araw-araw sa isdos ng Galacia. Magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa, at sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Ayan. Yun pong kautusan ni Kristo, yun ang krus na ipinapapasan niya sa atin. Yun ang araw-araw, papasanin natin yung kautusan. That's our burden. Yun ang ating obligasyon. Yung krus ni Kristo, hindi po literal na krus yun. Kasi yung iba kaya nagkakamali, pag sinabi ni Kristo, iniisip nila yung literal eh. Si Kristo po hindi ganun ang kahulugan. Basahin natin ang 6:63 ng Juan. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Spiritual po yun. Yung salita ni Kristo, spiritual. Kaya yung krus na papasanin, hindi po krus na kahoy yun. Lalo namang hindi simento, mabigat yun. Hindi po. Yung krus na yon, yung yoke ni Kristo, yung papasanin natin, yun po ay yung ating obligasyon, pasan-pasan natin araw-araw yon. Yung pagsunod sa kautusan ni Kristo. Yun ang ating pinaka-krus. Di ba kung minsan, bawa, yung isang ina ng bahay, o kaya isang ama ng bahay, pagod na, sabi, itong taong etang ito, pasang krus sa akin ito eh. Sabi, di ba, meron ganong kawikaan ko minsan, parang pasang krus. Kasi meron siyang daladalang responsibilidad na mabigat. Ang krus po ni Kristo, yung kautusan ni Kristo, yun ang ipinapapasan sa atin kung tayo Kristiyano. Araw-araw po ang pagpapasan nun. So, hindi po yun literal na krus. Kasi yung bagay na literal, sabi ni Kristo, huwag kayong gagawa ng anumang bagay na larawang anyo ng anumang nasa langit o nasa lupa o nasa ilalim ng lupa. Bawal po yun eh. Tama po yung binasa nyo. Bawal anuman. Kasi yung iba minamaterial po yung sinabi ni Kristo. Yung krus na yon, hindi po literal yon. Yun po yung spiritual na krus. Ang kahulugan nun yung kautusan ni Kristo na dapat nating sundin araw-araw. Yun ang ating obligasyon sa Diyos. Yan po yan, kapatid.
So ayan po mga kaibigan, napakalinaw yung sinabi ng kapatid na Eli na yung krus po ay hindi po yun literal. Yan po ay ang krus na ating pinapasan, na ipinapapasan ng Panginoong Hesukristo ay hindi yung krus na mag-antanda ka ng krus at magbuhat ka ng krus gaya ng ginagawa ng mga iglesia katolika. Yung krus po ay ito'y aral o doktrina, ito'y responsibilidad ng isang Kristiyano. Kung sumusunod ka kasi sa Panginoong Hesukristo, binibigyan ka na ng responsibilidad sa kanyang mga salita na ito'y dapat mo ring ibahagi sa mga tao. No? Anong katunayan? Maidadagdag ko lamang po mga kaibigan kasi hindi naman nabanggit ni kapatid na Eli dito, pero ito po ay palagi niyang nababanggit sa mga ibang video. Pero sa pagkakataong ito, gusto ko lamang pong banggitin. Dito sa unang Korinto, kapitulo 1 sa versikulo 18 na yan ang ginagamit ng mga Katoliko para pansumbat sa mga hindi nag-aantanda ng krus. Sabi dito, sapagkat ang salita, take note ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Yung salita raw, yung word, yung salitang krus, o yung aral, yung si Kristo kasi yan yung salita, no? Yung salitang krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Kamangmangan daw sa mga taong napapahamak. Kasi hindi nauunawaan Literal ang nauunawaan nila, no? Magpasan sila ng krus na literal. Pero sabi dito, ngunit, sabi ni Pablo, ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. So yung krus daw, kapangyarihan ng Diyos para sa mga tao na nangaliligtas. So yung krus, yun po yung kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas ng tao. No? Yung krus. Pero hindi yung krus na pinagpakuhan kay Kristo dahil maliwanag naman po yung napakinggan natin kay kapatid na Eli na yung krus na yon mga kababayan ay krus ng demonyong Romano na kung saan yun po yung ginamit para patayin ang Panginoong Hesukristo. Pero nung bumaba ang Panginoong Hesukristo, hindi po yun yung binuhat niyang krus mula sa langit. May dala-dala po ang Panginoong Hesukristo na krus galing sa langit. Mga kababayan, yun po yung sinabi ng kapatid na Eli na ang aral o doktrina o ang ebanghelyo, yung salita, mga kababayan, no? Ang katunayan, sabi rito, ngunit, sabi dito, ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Yung krus daw ay, yun ang kapangyarihan ng Diyos para ang tao ay maligtas. Ang katunayan, kung ano po yung krus na yon na ikaliligtas ng tao, dito po sa Roma, Kapitulo 1, sa versikulo 16, mauunawaan po natin kung ano yung kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo. Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos. Alin? Yung kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. So yung ebanghelyo daw, yun yung kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Una sa Hudyo, sabi niya, at gayon din sa Griego. So, maliwanag po na yung krus na dinala ng Panginoong Hesukristo mula sa langit, na yun po yung kaligtasan ng tao, hindi yung literal na dapat mong gawin, kundi yan po ay krus na yun po yung ebanghelyo na dala-dala ni Kristo. Yun po yung ibinigay ng Diyos na kaligtasan dito sa lupa, na ikaliligtas ng tao. Doon po sa Gawa, Kapitulo 4, sa versikulo 12, ganito ang ating mababasa. At sa kanino mang iba, sabi dito ni Apostol Pedro, ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaliligtas. So wala daw ibang pangalan na galing sa langit, ibinigay ng Diyos sa silong ng langit na ating ikaliligtas. Yung pangalan, yun din yung kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas ng mga sumasampalataya.
So, iisa lang po ang meaning nun, no? Yung pangalan, yung ebanghelyo, yung krus ni Kristo, iisa lang yon. Yun po yung kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas ng tao. Yun po yung daladala ng ating Panginoong Jesucristo nung bumaba mula sa langit o nung inutusan ng Ama galing sa langit. Yun ang daladala ni Kristo. Pero para sa mga napapahamak, ayaw po itong tanggapin kasi kamangmangan sa kanila. Hindi nila nauunawaan. Literal ang kanilang ginagawa. Dito po sa John chapter 5, sa verse 43, ganito ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, na parito ako sa pangalan o yung kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas ng tao. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama o yung aral ng aking Ama, yung doktrina, yung turo, yung kautusan. At ayaw ninyo akong tanggapin. Hindi nila tinatanggap yon. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan o kanyang sariling turo, aral, ay siya ninyong tatanggapin. Kasi yung aral po ng demonyo, mga kababayan, ay magaan lamang po. Okay ang sugal, okay ang sabong, okay ang patayan, okay ang pambababae, okay ang bisyo. Magaan kasi basta ang importante, magsimba ka at ikaw po ay mag-abuloy, walang problema kahit anong gagawin mo dyan sa labas. Yung mga malalaking na ibibigay na i-donate, mga kaibigan ng mga politiko na sila daw ay Katoliko, walang problema dyan kahit 5 asawa mo. Basta ikaw po ay faithful na magbigay ng donasyon, kakampi ka ng iglesia na yan, mga kababayan. Yan po ang katotohanan, Tonet Bagwis. Kayong mga taga-punto por punto, akala mo, napakatotoo itong mga taong ito. Tayo, mga kaibigan, dito po sa ating programa, hindi po tayo nagtatago sa ating vlog, gaya ng sinabi ni Jando. Alam nyo, siguro pag hinarap ko itong mga taong ito, mga kababayan, ay ewan ko lang kung hindi sila ma-high blood dyan, mga kapatid. At baka putulan ako ng linya. No? Marami kasing nagpapayo sa atin, wag ka na lang pumasok dyan. Tinapos na po ng kapatid na Eli ang diskusyon sa Katoliko. At ang kapatid na Eli ayaw na po niyang makidiskusyon sa mga bubuik. Kundi ang hinahamon na po ng ating kapatid na Eli ay yung mga matataas, yung puno nila. Yun po ang hinahamon ng ating kapatid na Eli. Pakinggan po natin ang video ng ating kapatid na Eli tungkol po sa paghamon niya sa Papa sa Roma. Ayaw na kadibati ng kapatid na Eli yung mga pare. Bakit? Kasi tapos na napakarami na siyang kinadibating pare Si Victor Villas. Meron pa yung isa yung profesor. Marami ng Katoliko, marami din Katolikong sumubok sa ating kapatid na Eli. Tapos na. Wala nang dapat pang patunayan dyan sa mga taga-punto por punto. Alam na ng mga tao kung ano po yung katotohanan dyan, mga kababayan. No? At ang hinahamon na po ng ating kapatid na Eli ay yung Santo Papa doon sa Roma. Pakinggan natin ang kanyang video. Makinig po kayo, kayong mga taga-punto por punto. Kaya, kung ang kung ang pakiramdam mo, hindi ka naman ganun kasama, At ang sabi ng Diyos, siya ang may ibig, lahat ng tao maligtas, makaalam ng katotohanan. Tiyak kasama ka ron. Kaya hindi mo dapat itanong sa akin, may kaligtasan ka pa ba? Meron, kapatid. Hanggang hindi mo natatanggap yung katotohanan, hanggang hindi ka nababautismohan sa tamang bautismo, anumang kasamaan ang ginawa mo sa labas ng batas ng Diyos o sa labas ng jurisdiksyon ng kanyang mga kautusan, may patawad yun pag nagbalik loob ka. Kasi meron talagang jurisdiction yung batas Hindi naman nakakalat yung batas yung aral ng Diyos. 3:19 ng Roma, pakinggan. Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi sa nangasa ilalim ng kautusan, upang matikom ang bawat bibig
at ang buong sanglibutan ay mapasailalim ng hatol ng Diyos. Ayon, sabi ng Biblia, anumang sinasabi ng kautusan, nalalaman natin, yaoy sinasabi sa nangasa ilalim ng kautusan. Wala ka naman sa ilalim ng kautusan, kapatid na Ruel. Ang kautusan ipinapatupad sa iglesyang totoo. Hindi kahit saan. Mayroong lugar o jurisdiction ang kautusan. Ang kautusan ng Diyos nasa bahay ng Diyos, nasa iglesia ng Diyos. Basahin natin ang unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Ang bahay ng Diyos, ang lugar para ikaw ay mag-ugali ng nararapat sa Diyos. Pero pag nasa labas ka ng bahay ng Diyos, hindi ka naman expected na makakapag-ugali ka ng buong-buo ng kabutihan Kasi sa iglesia ng Diyos o sa bahay ng Diyos, nandun ang jurisdiction ng batas. Doon ipinapatupad ang lahat ng utos sa iglesyang totoo. Kung halimbawa, katoliko ka, hindi naman pinapatupad sa katolika ang lahat ng batas ng Diyos Kaya nga hindi ka naman bawal maglasing, mambabae. Tuloy ka pa rin, katoliko ka pa rin. Di ba na sila nagtitiwalag Kahit ano pa gawin mo, government official ka, magnakaw ka sa gobyerno, hindi, katoliko ka pa rin. Arangal ka pa nga nila Parang si Cardinal Sin Ang ikinararangal, yung mga magnanakaw Yun ang kaalyado niya, yung mga laban sa gobyerno, yung mga komunista. Sa Katoliko, wala kang wala kang disiplina dyan. Ang nasa iglesia ng Diyos, yung sinasabi, yun ang mayroong ugali na dapat na ugaliin. Kasi ang bahay ng Diyos, yung iglesia ng Diyos, dapat madisiplina ka ng Diyos sa loob ng kanyang bahay. Ang bahay niya, iglesia, ang mga tao malaman kung paano dapat na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Alam mo kapatid, ang batas mayroong lugar kung saan mo susundin. 7:23 ng Esdra. Anumang iniutos ng Diyos ng langit, gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Sapagkat bakit magkakaroon ng puot ng Diyos laban sa kaharian ng hari at ng kaniyang mga anak? Yun ang salita ng Biblia. Anumang iniuutos ng Diyos ng langit, gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Ang lugar ng pagawaan ng batas ng Diyos ay sa bahay ng Diyos. Wala ka naman sa bahay ng Diyos Nasa bahay ka ng mga Romano. Iyang mga Romano na nag-umpisa ang iglesia na yan, sa kapangyarihan ng Roma, punong-puno ng mga mali-maling gawain. Unang-una, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pamumuwersa sa tao. Baka hindi mo alam ang istorya ng Iglesia Katolika, kapatid na Ruel. Iyan ang iglesyang nagpapatay ng milyon-milyong tao para matakot ang taong umanib sa kanila. No? Inaamin niya ng authority ng Iglesia Katolika. Isang pagkakataon, nagpasunog sila ng 300,000 tao na kontra sa Iglesia Katolika. Inamin niya nung Papa Juan Paulo II doon sa isang lathala na hindi naman nila yan papahindian. Meron ako record niyan Yung Foreign Post, ang sabi, the Pontiff referred specifically to the Crusades and to the 300,000 people who were burned at the stake in the Inquisition. Kaya ang sabi nung Papa sa Roma, please forgive us. Pope John Paul II, embracing the crucifix in St. Peter's Basilica
in penance in a public confession unprecedented in the history of the Roman Catholic Church, begged forgiveness on Sunday for the sins of the Church over the past 2,000 years. The pontiff referred specifically to the Crusades and to the 300,000 people who were burned at the stake in the Inquisition. Napakalagim ng kasaysayan niyang Iglesia Katolika na ngayon ay ikinararangal ng mga Pilipino. Yung iglesia na yan ang nagpapatay kay Jose Rizal. Yan din ang nagpapatay sa Gumbursa at saka sa 13 Martires na mga paring Pilipino. Lahat ng lalaban sa kanilang ginagawang mali, pinapatay ng iglesia na yan nung nakakapamayani pa sila. Ngayon, miyembro ka dyan, kapatid na Ruel. Paano ka aasahan? Paano kita aatangan na hindi ka na maliligtas kasi gumawa ka na ng masama. Hindi ka takatakang makagawa ka ng masama kasi hindi ka naman tinuturuan ng lahat ng kabutihan. At kung nakarinig ka na ng doktrina ng iglesyang totoo sa Biblia, ikaw na ang magiging saksi na kaya hindi mo siya nasusunod kasi hindi tinuturo sa inyo. Magsimba ka, ang sinasabi ng pare, magbabasa ng 2 talata, tapos magkukwento. Pag gagalit sa presidente, dadali ng misa sa politika. Yun, ang ritual na yon. Walang pagtuturo ng aral, di pinapaliwanag ang Biblia. Kaya maraming Katoliko walang malay sa salita ng Diyos eh. Hindi ito panghahamak at hindi rin ito paninirampuri. Ito'y nauobserbahan ng lahat ng mga taong may gumagamit ng kaisipan. Hindi mga brainwash, no? Mga taong mayroong reasoning sa kanilang kaisipan. Saan ka kukuha ng katwiran para lumuhod ka sa bato? Lumuhod ka sa kahoy? Manalangin ka sa kapwa mo tao? Wala sa Biblia yan eh. Hindi utos ng Diyos yan eh. Ngayon, makagawa ka ng ganyang mga kasalanan, isisisi ko ba sa'yo? Ang dapat sisihin yung nagtuturo sa'yo. Hindi ikaw. Kaya kung ako tatanungin mo, may pag-asa ka pa ba? Meron kang pag-asa lagi. Wala ka naman sa totoo eh. Pero pag tinanggap mo yung totoo, nabautismuhan ka nung sa aral ng Diyos, sa tunay na bautismo, doon pwede kang magpasimula ng panibagong buhay. Sa 4 ng Roma, kapatid na Daniel. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Ayon, pagkatapos ng bautismo, kung paano si Kristo nabuhay nang siya'y mamatay, gayon naman yung nabautismohan, similarly o allegorically, yung nabautismohan naman makakalakad sa panibagong buhay. So you will start a new life. Doon nag-uumpisa yung isang panibagong buhay kay Kristo. 2 Korintos 5:17. Pakinggan mo. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Ayan, pag na kay Kristo ka na, magbabago ka. Sabi mo, paulit-ulit ka naglalasing, paulit-ulit kang nangangalo niya, hindi naman kita inaasahan na magbago ka dyan. Nandiyan ka sa maling relihiyon eh. Walang disiplina, walang turo, walang nagbabantay sa'yo, okay lang, mga pare, nasa kumbento, kinakalantari yung mga madre, kaya pagka nagkabukuhan, ayun, yung pare nagpipidupilya, hindi naman nangangaral mga pare Meron diyang nangangaral, sinasabayan tayo. Ngayon, kasi nakikita nila ang pagkakaiba nung nangangaral ka at hindi ka kumikibo. Ayun, sinasabayan tayo ng mga ilang paring Bisaya na nakikipagkumpetensya
Ako ang ginagawang topic, gaya gamit yung aking popularidad sa internet para makakuha rin sila ng mga listeners. Pero bigo naman sila. Ang naka-tune in sa programa ko, 65,000. Ang naka-tune in doon sa programa ni Father, 1,000. Sabihin pang 80 milyones ang mga miyembro niya sa Pilipinas, wala namang interesado sa kanya. Bakit? Wala ka namang matututunan Pagliligaw pa rin Pangangatwiranan pa rin yung pagsamba nila sa kahoy at sa bato na mga Diyos-Diyusan. Wag nyo ng pangatwiranan yan. Talagang mali yan kahit saan yung Biblia basahin. Mga paring Katoliko, mahiya naman kayo. Kapwa nyo Pilipino, niloloko nyo. Hindi dapat luhuran yan. Hindi ka dapat na dyan manalangin. Sabi ng pasyon pasyon na lang ang pagbatayan natin. Wag na Biblia, talo na kayo Sabi sa pasyon na ginawa ni Padre Mariano Pilapil, sukat mong maalaman sa sulat na papalaman ang poong Diyos nga lamang siyang dapat naluhuran at sambahin gabit araw. Nandun yan sa Mateo, Kapitulo 4. Ang Diyos lang ang dapat mong luhuran. Abay, sukat luhod ng kanluhod kay Maria. Kinukwentuhan mo pa si Maria ng kung ano-anong papuri. Hindi naman si Maria ang dapat purihin. Ang dapat purihin ang Ama ang Diyos Ang Kanya ang kapurihan, ang karangalan at paghaharing walang hanggas siya nawa. Sa Diyos ang kapurihan. Nilalagay nyo kay Maria, nilalagay nyo kay Papa, inilalagay nyo kung kani-kanino. Labag sa utos ng Diyos yan. Manalangin kayo ng ganito, sabi ng Panginoong Yesus. Kilala nyo yan, alam ng mga Katoliko yan Magsidalangin kayo ng ganito, Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Tapos, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo, sa Ama, iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, ang kaluwalhatian, magpakailanman. Siya nawa. Ang lahat ng papuri sa Diyos, ba't nilagay nyo kay Maria? Hindi ka pa ba nakakahalata, kapatid na Ruel? Yung rosaryo, ilang dasal ang rosaryo? 59. Sa 59, 53 ang Hail Mary. Tapos, 5 yung Glory be Fatima. Isa lang ang Our Father. Biro mo, mas madalas mong kausapin si Maria. Hindi ako kagalit kay Maria. Pero si Maria patay na, hindi ka na mapapakinggan noon. Patay na si Maria. Hindi pa nabubuhay na mag-uli si Maria. Para kausapin mo, papurihan mo ng papurihan, you are doing a thing in vain. No? The resurrection of the dead, wherein Mary will be included, has not yet come. Hindi pa nabubuhay na mag-uli mga patay. Baka usapin mo ba naman araw-gabi sa maraming century na Ginoong Maria, punong-puno ka ng barian ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasayo, bukod kang pinagpala. Wala kang katigil-tigil na, luhod ka ng luhod kay Maria. Mali, panalangin mali, gawain mali. Paano kitang aasahang gagawa ka ng matino dyan sa iglesyang kinaroroonan mo, kapatid? Hindi ito paninira. Nakahanda akong tindigan ito kahit sa Papa sa Roma. Kasi marunong na ako ng kapirasong Kastila. Kastila yung Papa sa Roma ngayon Patunayan niya na mayroong work. Yang pag-aano na yan, yung pananalangin na yan sa mga santo-santo na mga kahoy na ginawa ng kamay. At ngayon may bago pang labas na pinagalitan daw ng Papa yung mga pare na naniningil sa binyag at saka sa kasal. Ba't papagalitan mo 2,000 taon na, 1,000 taong mahigit na kayong naniningil?
Tinan nyo kagulo niyang relihiyon na yan. Pinagalitan ng Papa. Ito, Vatican rebukes priest over tariffs for wedding and funerals. Yan ba? Tatalab pa ba yan? Talagang habang panahon na kayong naniningil sa kasal, naniningil sa binyag, naniningil kayo. Meron nga ako resibo Pwede nyo bang itanggi pa yan? Ang isang lamang na totoo, ang iglesyang yan mali. Mali yan. Hindi yan ang nasa Biblia. Pagkukunwaring sabihin niya ng itinayo ni Kristo sa ibabaw ni Pedro, unang-una, hindi naman bato si Pedro na tayuan. Si Pedro, maliit na bato, hindi pwedeng tayuan. Para sabihin na yan ng totoong relihiyon, ano? Kaya hindi katakatakang makagawa ka ng lahat ng kasama